Good afternoon and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Una-una sa lahat, ako ay isang tao lamang na maliit. Prangkahan ako magsalita. Pero ito yung totoo. Si Sara Duterte ang pag-asa ng bayan. Pero si Bongbong Marcos ang laso ng kabataan. Huwag na tayong magpabudol sa mga hunghang at mga buwayang politiko. Ngayon, nakita niyo naman nung tinamaan ng bagyo ang Pilipinas sa Bicol. Tinanong si Presidente, anong dapat nating gawin? Aba, kumamot ang ulo ang bangag. Aba, tinanong siya kung anong dapat gawin. Kasi ang mga tao sa Bicol namamatay na dahil sa baha. Ngumiti lang ang bangag. Anong dapat nating gawin? Kung hindi ka ba naman bangag, ikaw ang presidente pero hindi mo alam kung paano mag-solve ng community. Hindi mo alam kung paano mag-solve ng problema sa bansa. Ngayon, sasabihin ng mga media, kaya lang kayo nandyan, bayaran kayo eh. Hoy, media-medyahan, walang bayaran dito. Mahal namin ang pamilya Duterte. Bakit? Ayaw namin ng adik, kaya mahal namin si Duterte. Duterte, maganda siya magpatakbo ng lugar at ng ating bansa. Noong panahon ni Duterte, napakaganda. Pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na maging isang Pilipino sapagkat meron tayong Pangulong bangag. Noong panahon ni Duterte, yang Manila Bay, puno ng basura. Dumating si Duterte, yang Manila Bay, parang sa ibang bansa na beach. Ang daming namamasyal. Ngayon pumalit si Bangag, parang CR na naman ulit. Panahon ni Duterte, ang mga adik nagsitaguan. Ngayon bumalik ang adik na naman ng presidente. Lahat ng adik bumalik na naman. Nangampanya si Bongbong Marcos, anong sabi niya? Pag ako ang nanalo, 25 lang ang 1 kilong bigas. Naupo ang bangag. Ang bigas ngayon 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya, bigas ang bababa. Ngayon siya ang naupo, mumahal ang bigas, bumaba ang shabu. Grabe naman yan. Ngayon, tignan nyo naman ang mga binoto nating Senado na mga alagad ni Presidente Marcos Bangag Jr. Kung makaimbestiga sila kay Sara Duterte, nung humihingi si Sara Duterte ng pondo, abay si Ira Ontiveros, yung si Lisa Ontiveros, kung makaimbestiga, akala mo naman anghel. Ikaw ang tanungin namin ng Lisa Ontiveros, yung kinurakot mo, yung ninakaw mo, na 90 billion sa PhilHealth, saan mo pinunta? Tapos kung makaimbestiga ka, akala mo malinis ka? Isa kang crocodile na malaki. Tapos yung si Tambaluslos naman, Martin Romualdez na parang elepante. Yang laki ng tiyan mo, bawasan mo bago ka magpresidente. Wala nang uupo sa inyo. Kaya lang kayo naupo sa Senado at sa Presidente dahil sa kay Sara Duterte. Kung hindi lang kayo dumikit kay Sara Duterte, kahit kagawad hindi nyo makuha. Wala kayong makukuha. Wala kayong utang na loob. Yang tatay ni Marcos na si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, namatay ang tatay mo, hindi nila nailibing. Kasi ayaw ng taong bayan. Dumating si Duterte sa pagkapangulo, ipinalibing ang tatay mong bangag ka. Ngayon, ikaw ay dumikit kay Sara Duterte, nanalo ka dahil sa kawalang hiyan mo at wala kang utang na loob. Noong naupo ka, kinraidor mo ang pamilya Duterte. Ngayon, lahat ng anti-Duterte, alam nyo na ang meaning yan. Ibig sabihin, adik yan. Pag ang tao galit sa kay Duterte, adik yan. Pag ang Senado galit kay Duterte, adik yan.
Pag ang mga congressman sa representative ng House Committee galit kay Duterte, adik din yan. Kaya lahat ng galit kay Duterte, ayaw kay Duterte, matik na yan, adik yan lahat, pati ang kanilang Pangulo. Diba? Kaya ito ang sigawan namin. Lahat kaming nandirito, galing sa iba't ibang panig sulok ng Pilipinas. Isa lamang ang sigaw namin, Marcos Demonyo! Kung mag-resign ka na, huwag kang magpahander sa asawa mong parang zombie kung maglakad. Huwag ka rin magpahandle dyan sa pinsa ng asawa mong parang baboy na si Romualdez. Huwag kang magpahandle dyan sa asawa mong zombie kung maglakad. Kaya ikaw naman, pag in-interview ka, Bongbong Marcos, yung bunganga mo, ayusin mo. Kasi napaghahalatan kang adik. Kasi pag in-interview ka, ngayon, ipapapatay niyo pa ang aming mahal na Vice Presidente? Nagkakamali kayo dyan. Kahit ialis niyo pa ang mga bodyguard, ang sundalo ng Moro ay handang mag-bodyguard at sumuporta sa kay Duterte at sa anak niya. Kaming mga Muslim, handa kaming magpakamatay para sa pamilya ni Duterte. Dahil dyan, mag-resign na kayong lahat dahil wala kaming mapapala sa inyo. Puro kayo bangag, puro kayo adik, puro kayo bobo. Bobo, malaking bobo, hindi small. Big bobo. Okay. Resign na, Marcos. Resign. Bobo, bangag. Yun ang nagsalita. Concern lang siya sa kanilang future.